Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa Pera. Ngunit bago pa man niya operahan ay muli na naman naalala dito ni Annalyn ang mga ginawa ni Moira dito sa kanya. Lahat naman ng mga masasamang ginawa niya dito ay naaalala, ngunit niligtas niya pa rin ito. Kaya naman labis ang pasasalamat dito ni Zoe kay Annalyn dahil sa wakas ay nailigtas nga itong si Moira. Gayunpaman ay tinanong dito ni Doc Lindon si Annalyn kung hindi ba ito nagsisisi sa kanyang ginawa na pag-opera sa taong nananakit dito sa kanya. Agad naman itong sumagot si Annalyn na sinabi niya na gawin niya pa rin dahil nga isa niya siyang doktor at kung may kasalanan man ang tao ay kaya niyang patawarin ito. Samantalang humihingi nga ng tulong itong si Joy, nagmamakaawa naman ito kay Aling Susan. At muli ngang naalala ni Aling Susan ang sinabi dito ni Annalyn sa kanya na kapag may nangangailangan daw ng tulong sa kanya ay dapat niya pa rin itong tulungan kahit ganun pa man ito kasama. Kaya agad na binalikan dito ni Aling Susan itong si Joy upang tulungan. Nagpapasalamat naman itong si Joy kay Aling Susan dahil nga sa kanyang ginawa sa pagtulong dito sa kanya. Kaya naman nagpapasalamat itong si Aling Susan, ginawa lamang niya iyon dahil nga yun ang sabi dito ni Annalyn. Samantalang doon naman sa building kung saan ay narinig nga ang tulong at sigaw dito ni Lynette doon sa labas. Nakalabas naman itong si RJ kasama dito si Lynette. Ngunit meron naman silang tinutulungan na tao na siyang naalala dito ni RJ kung paano niya saktan itong si Annalyn. Kaya naman sinabi at humingi ng tawad itong si RJ kay Lynette dahil nga nasasaktan ng kanyang anak noon. Pinaliwanag naman dito ni Lynette sa kanya na bago pa man ito mawalan ng alaala ay maganda naman daw ang trato dito ni RJ sa kanyang anak na si Annalyn. At unti-unti na ngang naalala dito ni RJ ang ginawa dito ni Moira at ang annulment na pinafile niya dito. Kaya naman agad na sinabi ni RJ dito kay Lynette na naaalala na daw niya ang annulment na pinafile ni RJ. Samantalang tumawag naman ito si Michael kay Aling Susan. Tinanong ito kung kumusta nga daw itong si Annalyn at Lynette, kung magkasama ba daw ang dalawa. Ngunit sinabi naman dito ni Aling Susan na si Annalyn lamang ang nasa loob at wala pa itong si Lynette dahil bumili nga daw ito ng bulaklak at hindi pa ito nakita. Kaya naman sinabi dito ni Aling Susan na gawin ang lahat dito ni Michael upang mailigtas itong si Lynette. Kaya hinahanap na ngayon dito ni Michael si Lynette kung saan niya ito makikita dahil ang paalam dito sa kanya ay bibili lamang daw ito doon sa isang flower shop. Ang hindi nga alam dito ni Michael ay magkasama naman ito si Lynette at RJ at pareho nga silang may sugat. Ngunit hindi pa nga ito nakakalabas doon at nasa building pa nga daw sila. Kaya naman itong si Annalyn ay agad sinundan ng isang bata dahil binalikan nga itong ang kanyang stuffed toys na bigay ng kanyang ina. Kaya nung mapansin dito ni Annalyn na wala ang isang bata ay agad niya itong sinundan at binalikan kung saan naiwan ang stuffed toys doon. Ngunit muli na namang nagkaroon ng aftershock kaya natakot ang bata. At agad naman sinabi dito ni Annalyn na nandun siya upang iligtas ito. At hindi rin
Nakawala itong si Doc Nendo dahil sumunod din ito kay Annalyn. Pinauna lamang itong mga bata at hindi pa nila alam kung makakalabas pa ba doon itong si Annalyn at Doc Lendon. Kaya ito ang dapat nating aabangan ngayon dito lamang sa Abot Kamay na Pangarap.